Pinakulong man dakot 1 week nga, wa man akot kasaga-saga. Tapos ay, kaya naginambal, di ba, na nga, aman kunusin ko kung mabukan. Wa man yan ako ga-expect na nga makato. Ga-expect makata ko nga makabaton ako 200. Ginabakal ko man ko tatgatas ay. Sa alin mo ay, ako taruging scam. Paano kung isang araw, nagising ka na lamang na isa ka ng akusado sa kasong hindi mo alam? Paano kung ang pangalan mo ay ginamit ng ibang tao para makapangloko? Ito ang sinapit ng 23 anyos na si Kyla. Kaya naman halina't samahan niyo ako sa panibagong episode ng Kumusta na Aklan. ₱200. Sa iba, maliit na halaga lamang ito. Pero para sa isang inang halos walang maipambili ng gatas ng kanyang sanggol, malaking tulong na sana. Hindi inakala ni Kyla Zonyo na ang halagang inaasahan niyang makakatulong sa kanyang pamilya ay magiging simula ng isang bangungot. Online seller kapag may pagkakataon, labandera kung may nagpapalaba. Ang kanyang asawa naman ay isang construction worker. Magkasama nilang itinataguyod ang kanilang 3 anak. 8 taong gulang ang panganay, 3 taon ang pangalawa, at 1 taong gulang ang bunso. Simple ang kanilang buhay, pero sapat na sana basta't may maihain sa apag at may mapainom na gatas sa bunsong anak. Habang pinapatulog niya ang kanyang anak noon, nang bigla na lamang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay. May dala silang warrant of arrest. Isang kasong hindi niya akalaing haharapin. May nakasaad ding piyansa na ₱84,000. Halagang imposibleng maipon ng isang pamilyang arawan ang kita. Dabla ko gagubog karon ma'am, gapatugon ta ko sa akong ungay. Tinawag ako sa bayaw sa magduwang sa asawa nang manakay lay nagausoy. Pagkita ko ta sa aking nga pulis ay baw mako nay tumatak kag isang utok nga baw Diyos ko na umatama kon imaw. Una biro may migita abi mo kamong papel doon pero ging aksyonan tanamon to. Kaso ay nakibot siyang kami ang panaugan niyo ta kami tuwaran. Kaya dato ay paggamba ta ulit ay mo nagamba nga. Tinawag ko si nanay sa habon nagamba rin yung mga alin tara may waran siya tamana ra. Katutara dahil nakabati ko bisa mong pau dati pag pinanaugan katwara automatic dakop ka kaya katutara gisumod sang isip nga waunda makulong git ang kara yun yung akong isip tapos ay naimbasa pa igtut pulis nga bako murapian sa 84K dato gisumod sang isip sin nambuon da parang pobre man ang kami lisod-lisod man ang pangabuhi ka pangakman nga ako gawsit pang gatas ang mga adlaw-adlaw mabuhi ko ang mga unga nga may makapadidi ang panda. Bago siya kinuha ng mga pulis, mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak. Hindi niya alam kung kailan niya sila muling makikita. Sa loob ng lock-up cell ng Calima Municipal Police Station, halos hindi siya makakain dahil ang laman ng isip niya ay ang kanyang mga anak. Mas lalo pa siyang natakot nang malamang dadalhin siya sa Bukidnon para sa pagdinig ng kaso. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa sa kanyang pamilya. Tulungan siyang makalaya dahil para sa kanya, wala siyang kasalanan. Wa nang medyo blanco tang mamag. Wa tatsudang utok. Taging aresto ako biyay. Tinangis yun ako. Kinupupon ako sa mga unga. Tinangis masanda ka akong gaangot. Ay nuichus ako ginapasunod gidang. Tapos ay pag-abot to sa police station ay nang wat sudang utok ko tama medyo blanco tanggid nga di ko maintindihan kung anong gasud sang utok kung medyo mabinti ta ko nga di ko maintindihan pero ga pinangamuyo gapon ako sa Ginoo nga di na pagsudlan ang utangin ngaro yun yan di na baga maano ako nga makaisip ako't mga magain ginaano ko gapon libang ko gapon ng isip para parang maano daw kaisip at mga magain ay ginainano ko po na ako sa mga pamilya nga basi mag-inisip kat mga magain kay
Wow na ko kay ngaon sa sugod. Mga daywang timo, tama una ko. Tapos ay gininabahan na ako sa pamilya nga hindi ka magnano inisip magain kay makagawa babo manggabulig kay mo. Ay di ka man ang pabayaan lang pa dagon ka naman to sa bukid doon nga wa ka mat pamilya. Gutagabdalaw ni manang day nanay nga gaguhod ako nga pinangam nga pakaguyaw ka na paguan niyo ako nang tinangis ako karon. Wa hasta adlaw minuto gadinalaw sa nakakon. Wa man gapon tangisan ko man gapon sanda. Eh, yun yung inano sa pinatak-patak man pero manguha, gayon tinangis gida ako. Nagsimula ang lahat sa isang Facebook post. May nag-alok umano ng 200 piso. Kailangan lamang magparehistro at mag-send ng valid ID. Noong mga panahong iyon, ilang buwan pa lamang ang kanyang sanggol. Wala na siyang pambili ng gatas, kaya pinatulan niya ang alok. Umaasa siyang kahit papaano, may maipapakain siya sa kanyang anak. Pero matapos niyang ipadala ang kanyang ID, sinabihan siyang rejected. Kinabukasan, nakablock na siya. Ilang linggo pa ang lumipas, nahack ang kanyang Facebook account. Naniniwala siyang ang nakausap niya ang may kagagawan nito. At makalipas ang halos 1 taon, may kasong naghihintay na pala sa kanya. Una, bikaw mamay, nakagubog mata ko sa bagay, pinisbook ako, may nag-agis akong newsfeed nga, sino want mag-verify ng Maya, 200 rate, ay rate nga no, bayad yata, amba ko, ano yung rate, bayad guro, bayad nga ni mana ko no ron eh. Di nag-comment ako ma'am kung legend, ay nag-like matay mo sa akon comment, tapos nag-direct mo PM ka ako nga, ma'am gusto mo ba mag-verify, tapos ay send ka na lang ng ID, back to back, kumbagay likod, nag-printe, ay tapos aging send ko matay, ma'am nag-download ako do yun nga Maya nga ron, tapos ay di natatapos ko matay verify mamay, tapos ay paghambot nag-alasay hambay na nakakon nang magwata lang ma'am ma-chat lang ako at sa Tagalog yung panghambang hintayin mo na lang ma'am mag-chat ako kasi checking pa si boss hambay na ay di nag-ano mata ako nga nagsalig-salig mata akong alasay say siyempre makahingabot pat ako bakat gatas ka to eh ang pampers nasaligan ko mata kunta to ay pag-abot ay alasay, nag-chat ako ay, ma'am, kamusta? Nagmakaw na ako ay, anat ang hambag ay, sorry ma'am, na-reject. Ay, medyo nagguyat ang awa, siyempre nagsalig ako ka to eh, ay, bakoy, nag-chat pa nga ako, bili ko na sana yung gatas, ang 200, nagmakaw pa ako, ote mo nag-reply. Tapos another pagkaagahon, nagtanaw ka ng account, kung una pa, gimblock ko tala na ako. Tapos after it, pilang weeks, nahack ang account nga to. Pati akong account na hack. Wow, taray na ako. Tapos nakibot yung takot after 1 year. Kasi kakaunga ko ang kato eh. 3 months yata si Tuto. After 1 year, nag-abot akong luwing ng papel nga kadamo-damo. Nga rin may, akong pa yung unang kaso ko na stapa. Tapos nakibot ako yung nag-cyber, ano to? Yung bayluhan. Pagdabila kakutwaran. Sa pagharap niya sa kaso, may nalaman siyang hindi niya inaasahan. Hindi pala siya nag-iisa. 33 katao umano ang kinasuhan ng iisang complainant mula sa Malaybalay, Bukidnon. May nakilala pa siyang isang matandang tagapulo na pareho rin ng kanyang sitwasyon. Pareho ang complainant. Pareho ang kaso. Doon niya unti-unting naisip na baka marami rin ang nabiktima. May ito kita ng istorya, ma'am, sa among 33 kita kami bilog. Oo, puros isang kaano man lang kami complainant. Nang sa 33 bilog kami, isang complainant man lang kamunta na nagkaso. Puros Malaybalay Bukidnon. Taga Malay, datong gid kung sino ako nagkaso dato man kanda nagkaso. May kadungan niya na ako taga Pulo, magugangon. Pagpiansa ka ko ni Tuwebes, hapanaugan man imot Tuwebes itwaran. Nagkita kami to sa may Kapitol. Hamba ko nga nay, nalang katim ako, panaugan nga kami tuwaran tay. Duda kung gaong kumata nang expect mata kung gadungan kami panaugwaran, gaong ko hakulong imawa tagali na kulong patakot 1 week kag imo hay panaugan tatuwaran dahil after Webes ay nagto kami to sa may piyansahan nga to. Ay ito kami nakita mi nang bakmayad kating makunti wa kating nakulong ako ngani nagluksa pa ko sud. Isip pakot magain ig tumakon. May nagbulig abi gagikana tag ano sa Pulo. May nagtawag tagyan ng mga pamilya ng pangawit bulig
Kaya wako tayo mga kulong. Pagbati ba lang natuwaran, tinangis man lang ko na ina. Bakoy may kating makunti, waka tayo nakulong. Ako nga ni, nakulong sa ako. Nga raya nga, doon nga ni nga. Nang pagpanaan, may kinutanan na rin namin, istorya rin kami nga. Doon. Kano ka man ang panagot ko biyernes. Tapos ay binuuray makunanda ako. Kulong pa makunakot 1 week. Kau nga ni, wakating makunakulong. May nagbulig ka nga niyagiki mo. 84K man ka na nang. Oo, ay same complainant man lang kami. Kung sino ka ako nagkaso, kinasuhan man imaw. Dahil anak ko na sa Gcash ata to. Ay, kasi wow, naku napangutan ay, wow man yan ang isip man ay gagupad. Wow, naku gaano sang sarili, wow, naku sang sarili nga na yun man. Unang beses niyang nakulong, wala siyang naging record. Hindi din niya inaasahang hahantong sa ganito ang kanyang buhay. 1 linggo siyang nakulong. At bawat araw, mas mabigat kaysa sa nauna dahil sa pangungulila sa kanyang mga anak. Ang gusto lang sana niya, makabili ng gatas. Pero sa huli, siya pa ang naloko. This time, ginawa man ako record na. Iya, maski iya nga, maski ito nga sa kalibong nga lasar na, iwa man ako record dito. Nakibot siya ako sa makaraya lang, oo. Nga wa man ako inubrang, wa man ako binaton kandang piso. Maski bakod, wa man ako binaton, pero iya ako sa sud kulungan. Nagaluksa sa nang ginaubra. Tinangis sanda. Nakibot sanda. Unay, nakasayid sanday nanay. Tapos, katuron na sinugid din sa akong maguwang ito sa lasar na nakibot nagtulang din ako nday papa ito nanday manang ging kinupupan ng ako grabe man ang ngaw ron ay di ko mabaton sa sarili na nga do yun pinakulong ng dakot 1 week nga mamanakot kasaga-saga tapos ay kaya naginambad di ba na nga aman kunusin ko kung mabuan wa man yan ako ga-expect na nga makato. Ga-expect makata ako nga makabaton ako 200. Ginabakal ko man ko tatgatas ay. Sa alin mo ay ako taruging scam. Kaya di ko mabaton ang sarili naman. Di natabo ka ako. Ako man ang purpose ka na nga kung tawan ang dakoy na bakal ko man utat gatas eh. Wa man. Ging black man yan nilang dako katog. Wa una ko't kontak ang darayon. Wa man ako't sinamitan kandang piso na nang tinakaw. Matapos ang ilang araw, dumating ang balitang matagal niyang ipinagdasal. Si Kalibo Mayor Jury Sucro ang nagpiyansa ng 84,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para kay Kayla, hindi iyon simpleng paglaya, isa iyong panibagong pagkakataon. Nang good news, ang banan nakako na ginapiyansahan ka ni Jury sit buo. Nagmakaroon dahil mo pati na hambay na akong ganay. Siyempre wa manakot ano ay di kita ako magpatihuuharang pinakita nakakapagbasa ko kay Marksy nga comment ay katuta rin nagaganagan ang pamatsyag ng medyo nagbawas-bawas ang inaisip mga makatunga to medyo naganahan ta ko sang sarili yun nga side ko sang sarili nga makalaya gid ang tapos ay aron yun may gabulig si Jury sin mana sureball yung tamana ra aturo yung medyo side ko aging hindi ako pagbigon angan mo pat pila minutes na una tagagi si Mark say nagtunan na ako pag agto ko kon pinagawa ko sa kulungan tapos na kami nag-istorya sa sugod ging call ni Mark si Sir Yorme tapos nag-istorya rin kami ni Yorme kato nga ruin nga niya ba na naging pasa mo maana yung idea ba ko makon yor ging pasag tama na mga scammer doon nagmakaon si Sir Juris ay yun man na magtangis ay ako man na bahala sa impiyansa tunda yung gabit ang pinas uman ang pasalamat ka na pati kay Mark si hindi ko tama anong kasadya dahil nag-iisip mo na ako kato makita ko ng mga unga ay grabe ang kay daw inisip pa ako kanda sa sugod may isip po tapirmang mga ungay kating dangis lata ko rayon may intok pa ako nabigaangot doon ngani ako nabutasan ko ng mga uwa kasi ako ginagnat ako sa sudag. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Kailangan pa rin niyang bumiyahe patungong Bukidnon para sa mga susunod na pagdinig. Isa na namang malaking gastusin na hindi niya alam kung saan kukunin.
Sa kabila ng lahat, patuloy siyang umaasa, mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente at may babalik ang tahimik na buhay na minsang nawala dahil lamang sa 200 piso. Sa Makarabi ay nang ugahugat pa kami schedule hearing, kaya among gitang ginalitikan ay pamasahe papaagtuig to nga kung paali namon usuyon doy nga pamasahe paagtuig to nga doy kita mo ginalitikan ituos ang pamilya, kaya luakon man ang kunta ay gapangayo kung takot mga itbulig nga makalikom-likom kami maskin pilay magagkot ang bulig para kakon doon para mabuo ko hustisya na ako nga wa manakot ka saga-saga ag nang duyon nga ni nga ga kunta kami sa paw kung alin nyo na gahinamba man kamo do paw nga hugat lang gid kami hearing, kaya sa Makara gausoy kita kamit pamasahe paagto igto para makita na mundo complainant nga ron kung sino kamo nagkaso ag maayos yun da ag matapos yun da tanan do ako lang gid nga pangamuyo para nga ma-dismiss na taro kaso nga ra agud masayran ro minatuod baga para maano ro tawo nga wag gid akot saga ag ipakita og kita sa tawo nga wa akot saga kanda nga agwa ko habuog kandang kwarta maskin piso ag kay Sir Jores kapasalamat gid ako kay mo sir nga duyon gimpiyansahan mo ako yagon ako sa guwa kay bahan ko ng pamilya pasalamat gid ako abo kay mo sir ag kay Sir Markse pasalamat gid ako kay mo sir ag sa tanan nga sa iba nga nagburulig kakon salamat gid kinyo ang abo wag gid ninyo ako ginpabayan nga haragon nakagawa unako ag rin lang gid among nalitikan mga pamasahe lang gid para makaagtog gid kami sa Bukidnon sa Malay-Balay Bukidnon para maatubang ko rin yung kaso nga ron nga sino ka mo nagkaso ito yun nga ron nang senyo lang sa 0985-1820-381 Kayla Sonyo ron. Thank you. Nagpaalala naman si Police Lieutenant Colonel Jarek Vargas, Chief of Police ng Kalibo Municipal Police Station, na mag-ingat at huwag ibigay sa ibang tao ang ID, lalo na talamak ngayon ang online scam. Po, alam ho natin na because of technology, ang dami na hong pwedeng gawin. So isa pong pinaka natin dyan is yung tayo mismo mag-ingat. Huwag nating ibigay kung kani-kanino yung ating mga identification, yung ating pictures, kasi even AI pwede hong gamitin yun para ayun, commonly po yun yung nag-a-apply ng utang gamit yung ID natin pero ibang tao yung kukuha ng pera. So technically pag hindi nabayaran yun, ikaw hahabulin. So mga ganun po yung mga scenario po pwede natin. Other thing is manira ng ibang tao gamit yung identity natin. So, immediately, kung meron ho tayong ma-receive or ma-receive na mga ganun po, ipagbigay alam mo good natin para at least ma-prevent natin yon at maimbestigahan na din po para at least mahuli, ma-identify natin at mahuli natin kung sino yung mga nasa likod ng mga ganun. Sa panahon ngayon, isang click lang, maaaring magbago ang buhay ng isang tao. Para kay Kayla, hindi lang 200 piso ang nawala. Nawala rin ang kanyang kapanatagan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang ipinaglalaban ang kanyang pangalan. Dahil para sa isang ina, walang higit pa sa hangaring makauwi sa kanyang mga anak ng malaya at walang bahid ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Ako si RJ Briones. Samahan niyo akong muli sa susunod na episode ng Kumusta na Aklan.